Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta, Karen, at simulan na natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Habang naglalakad sila papasok sa kagubatan, tinanong ni Vlad ang misteryosong kabalyero, na paano niya daw sila pipigilan. Kahit ninanakawan daw nito ang mga karwahe, hindi naman daw titigil ang bentahan ng tsaa. Sobrang patok pangaraw ito sa gitnang rehiyon. Sumagot ang kabalyero, tama daw si Vlad. Hindi daw nito mapipigilan ang bentahan. Kaya ang ginawa niya, sinira daw nito mismo ang pinagmumulan. Nagtaka si Vlad at sinabing, ano daw ang sinira nito? Sumagot naman ang kabalyero, na ang pugad. Kung hindi daw nito maabot ang nakatago sa loob, kailangan daw nitong palabasan, tuloy pa nito, na ginamit niya daw ang sarili bilang pain para ilabas ang tinatago ng Count. Pagkatapos ay nagtanong ang misteryosong kabalyero, humingi daw ba ng tulong ang Count sa Dragon Killer Knights? Tumango si Vlad at sinabing, oo, at iyon daw ang balita. Napaisip naman ang kabalyero at sinabing, direktang daw itong humingi ng tulong kay Drajulia, nang hindi dumadaan sa imperyo. May proseso ang lahat ng bagay, kaya nakakapagtaka iyon. At higit sa lahat, kailan pa nagkaroon ng ganoong impluensya ang House Vitz kaya? Muling nagsalita si Vlad, na bakit daw nito tinatanong ang tungkol sa Dragon Killer Knights. Sumagot ang kabalyero, na wala iyon. Huwag na daw nitong alamin pa, idinagdag pa niya, na minsan, sapat na ang kaalaman para malagay sa panganib ang buhay nito. Kalaunan ay may napansin si Goethe sa malayo. Nandito na tayo sa ad ni Goethe. Tumingin naman si Vlad at sinabing, iyan na nga daw isang bahay na nasa gilid ng kagubatan. Lumipat ang eksena sa loob ng isang tahimik at maayos na silid-aklatan ng mga elf. Nakikipag-usap ang babaeng elf kay Var-Adis. Talaga bang tatawagan mo pa rin akong banal na dalaga kahit tayong dalawa lang, tanong ng priestess. Ngumiti lang si Var-Adis at nagpatuloy sa pagsusulat. Iniabot ng priestess ang isang basket ng prutas. Sinabi nito, na dalhin daw ito pag-alis ni Var-Adis. Nagtaka si Var-Adis. Tinanong nito kung para daw kanino ito. Sumagot ang priestess, na mukhang nagugutom daw siya. Ano? Sino? Tanong ni Var-Adis. Biglang may dumating na gwardya at sinabing, may mga tao dong gumagala sa hangganan ng kagubatan. Agad namang inutos ni Var-Adis, na itaboy daw sila. Ngunit nag-alangan ang gwardya. Sinabi nitong, inimbitahan daw sila ni Lord Var-Adis at hinahanap ka daw nila. Nagulat si Var-Adis. Wala daw siyang maalalang inimbitahan niya. Dagdag pa ng gwardya, isa daw sa kanila ay si Vlad ng Sora. Doon niya naintindihan. Tumingin siya sa priestess at pabirong nagtanong, sinabi daw ba nitong gutom siya? Hindi naintindihan ng gwardya ang ibig niyang sabihin. Bumalik naman ang eksena kay Vlad. Habang nakaupo sila, umungol ang tiyan ni Vlad. Napatingin naman si Goethe at sinabing, seryoso daw ba si Vlad, at tinanong nito kung gutom pa rin daw ba ito. Inis pa nitong sinabi, nasabi daw ni Vlad ay inimbitahan daw sila, bakit naman daw nagpawala sila ng mga pana? Naalala niya ang nangyari kanina, habang papalapit sila, punya na agad sila ng mga elf. Tuloy pa nito, na ganito daw ba talaga ang mga elf at pinapana agad ang mga bisita. Sumagot naman si Vlad, na hindi naman daw sila tinamaan at paano daw niya malalaman na gagawin nila iyon. Sumingit naman ang misteryosong kabalyero, na hindi pa daw nito nababayaran ang buhay ni Vlad. Agad namang sumagot si Vlad, na kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi daw sila nakapasok. Napailing ang kabalyero at sinabing, ganyan daw ba talaga ang mga taga-Hilaga at ang kapal daw ng mukha. Napakunot ang noo ni Vlad at napaisip, na kung ganoon daw ay bakit pa daw nila ito inimbitahan. Tuloy pa nito, na mukhang may kinakatakutan daw sila. Kalaunan ay biglang bumukas ang pinto ng kulungan, at pumasok si Var-Adis. Sinabi nito, na Vlad ng Sora, maligayang pagdating sa aming kagubatan. Tumayo naman si Vlad at bahagyang ngumiti. Sinabi ni Vlad, na sa kulungan daw pala ang pagtanggap nila sa bisita. Humingi ng paumanhin si Var-Adis at iniabot ang basket ng prutas. Tinanggap iyon ni Vlad at sinabing, hindi niyo ba kami palalayain? Sumagot naman si Var-Adis, na maghintay muna daw sila ng isang araw at may proseso daw silang sinusunod. Sana daw ay maintindihan ito ni Vlad. Tuloy pa nito, na lahat daw ay nag-iingat daw ngayon. Nagtaka si Vlad, tinanong nito si Lord Var-Adis, na hindi naman daw ito dahil sa kanila. Tuloy pa nito, na parang may iba daw silang kinakatakutan.
Tiningnan siya ni Var-Adis at napaisip na napansin daw ito ng banal na dalaga ng World Tree, kaya maaaring hindi daw aksidente ang pagdating ni Vlad sa kanilang lugar. May paparating na dragon saad ni Var-Adis. Napatigil si Vlad sa sinabi ni Lord Var-Adis. Tuloy pa nito na malapit na dong mamukadkad ang batang World Tree kaya palaging hinahangad ng mga dragon ang kapangyarihan nito. Humingi naman si Lord Var-Adis ng paumanhin sa sitwasyon. Sumagot naman si Vlad na ayos lang daw at kung may maitutulong daw ito ay magsabi lang daw ito. Nagpasalamat naman si Lord Var-Adis at sinabi nitong malaking tulong na daw ang alok ni Vlad. Ngunit sa isip ni Var-Adis ay hindi ito nagtitiwala sa mga tao. Ngunit habang pinagmamasdan nito si Vlad, ay napansin niya ang nakasulat sa baluti nito, ang tagapagtanggol ng mga bata, at ang espiritong nakapaligid sa kanya ay nagpapahiwatig, na ang taong ito ang siyang naging tagapagtanggol ng lahat. Lumipat ang eksena sa bahay ni Count Vitskaya. Umiinom siya ng tsaa, ang Abs Island, habang halatang kinakabahan, biglang namang dumating si Mercia Drajulia. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ng Count. Sumagot naman si Mercia, na hindi daw ba ikaw ang nag-imbita sa akin dito? Nagulat ang Count at tila hindi niya inaasahang darating ito ng personal. Agad siyang tumayo at inalok ng upuan. Tinanong nito kung gusto daw ba nito ng tsaa. Sumagot naman si Mercia, na hindi daw niya gusto ang tsaa ng mga elf. Habang nakaupo ay nataranta ang Count. Magdala daw ng pinakamagandang black tea. Sigaw niya sa lingkod, ngunit pinigilan siya ni Mercia, huwag na daw at hindi na daw kailangan. Diretso namang nagtanong si Mercia, na maayos daw ba ang produksyon ng Abs Island. Tuloy pa nito, na may nabalitaan daw ito patungkol sa isang umatake. Sumagot naman ang Count, na oo at naayos na do yun at tuloy-tuloy na daw ang kanilang produksyon. Napakunot ang noo ni Mercia at sinabing, hindi daw ba may isang mandirigma na hindi kayang talunin ng inyong mga kabalyero? Sumagot naman ang Count, na totoo daw yun pero, may tumulong na daw sa kanila. Sino daw yun tanong ni Mercia? Isang kabalyerong mula sa Hilaga, si Vlad ng Sore sagot ng Count. Nanlaki ang mata ni Mercia. Nagpatuloy ang Count at sinabi nitong, isa daw itong itinakwil na aso ng BZ. May galing, pero bastos. Taga-Hilaga kasi daw kaya hindi mate at tago ang dugo ng barbarian. Tahimik lamang si Mercia ngunit pagkatapos ay malamig niyang sinabi, iyon daw ba talaga ang nakikita ng Count? Hindi nakaunawa ang Count. Lumapit si Mercia at tumingin ng diretsyo sa kanya. Sinabi nito, na ang dugong sinasabi mong mababa. Uminto siya sandali, saka nagtanong, sigurado daw ba ang Count na mababa ang tingin nito sa taong iyon? Natahimik ang Count at bahagyang nanginig sa naglilisik na mata ni Mercia. Lumipat ang eksena sa lugar ng mga elf, kung saan habang ipinapakita ni Vlad sa matandang elf ang amber na nasa kanyang espada at natuwa ito, napansin niya na isang special ang kanilang bisita. Sinabi ng matandang elf kay Vlad na bihira ang isang panauhin na nakakarating sa kanilang lugar. Tinanong niya kung saan niya nakuha ang amber. Sumagot naman si Vlad, na sinabi sa kanya na ito ay pamana ng pamilyang Hanel. Pagkarinig ng pangalang Hanel, natahimik ang matanda. Halatang may naalala ito. Sa ilang sandali, sinabi niyang oo, ang Swordmaster. Nagulat si Vlad sa kanyang narinig. Ikinwento ng matanda na may isang kabalyero noon na sumunod sa isang dakilang Swordmaster at may apelyidong Hanel. Naalala niya ang itsura nito, malinaw ang mga mata at kakaiba ang kulay ng buhok. Pagkatapos, nagtanong si Vlad tungkol sa maple tree na nakikita sa loob ng amber. Nagulat ang matanda. Tinanong niya kung paanong nalaman ni Vlad na maple tree iyon. Ayon sa kanya, ang laman ng amber ay hindi basta nakikita ng mga tao. Napansin ni Vlad na nag-iba ang reaksyon ng mga elf, kaya nag-ingat siya sa sasabihin. Sa huli, sinabi ng matanda ang totoo daw iyon. Ang maple tree na iyon ay dating nasa kanluran, sa isang napakagandang kagubatan. Nagtaka si Vlad dahil kilala ang kanluran bilang desyerto. Ipinaliwanag ng matanda na iyon ang dati nilang tahanan, ang Elvenheim. Nasira ito nang dumating ang isang pulang dragon at sinunog ang buong lugar. Pagsapit ng gabi, nasa silid si Vlad at iniisip ang lahat. Hindi niya alam kung paano nila hahanapin ang isang lugar na wala na. Dumating naman ang misteryosong kabalyero at sinabi nito, na lalabas siya para tingnan ang mga dahon ng tuzon. Sinabihan siya ni Vlad na bawal silang lumabas, pero hindi ito pinansin ng kabalyero.
Sinabi niyang si Vlad na lang ang baalang magpaliwanag kung may magtanong. Lumapit siya sa bintana at naghandang umalis. Kumpiyansa siya na hindi siya mahuhuli dahil lagi niya na daw itong ginagawa noong araw. Bago siya umalis, sinabi niya kay Vlad na malamang daw ay konektado ang master nito sa imperial na pamilya. Ikinwento niya si Prausen, isang hari na bumaba sa trono at naging simpleng tao. Isang alamat na hanggang ngayon ay kilala pa rin pero hindi alam ng iba ang naging katapusan nito. Sa tingin ng kabalyero, si Vlad ang susi sa nawawalang bahagi ng kwento. Sumagot si Vlad na wala na silang matutunton dahil wala na ang kagubatan. Pero sinabi ng kabalyero na hindi pa iyon ang katapusan. Dagdag pa niya, kung minana ng master ni Vlad ang kalooban ni Prausen, ay kailangan niyang sundan ang mga bakas nito. Nang sabihin ni Vlad na walang tao ang nakakaalam sa nangyari kay Prausen, sumagot ang kabalyero, maaaring hindi alam ng tao pero alam ng mga elf. Nagulat si Vlad sa sinabi ng matanda. Pagkatapos, ay agad itong umalis. Napaisip si Vlad, na tama ang sinabi ng kabalyero. Mahaba ang buhay ng mga elf, kaya posible na alam nila ang mga nangyari noon. Naalala niya rin na kinilala ng matandang elf ang nakikita sa amber. Kaya naisip niya kung ang boses na naririnig niya ay nakikita rin ang lugar sa loob ng amber. Sumakit ang ulo ni Vlad sa kakaisip at nagpasya na tigilan muna ito. Kalaunan ay may kumatok sa pinto, ito pala ang priestess, at niyaya naman nitong lumabas si Vlad saglit. Pagkatapos ay naglakad sila sa loob ng pamayanan habang sinusundan ng dalawang gwardya. Nagtanong si Vlad kung saan daw sila pupunta. Sumagot ang priestess na ipapakita nila ang amber sa World Tree. Ipinaliwanag niya na hindi pa nakikita ng World Tree ang kanyang ina, kaya hinahanap nito ang kanilang koneksyon. Doon na-realize ni Vlad na ang maple tree sa amber ang ina ng World Tree. Dagdag pa ng priestess, malapit na dong mamukadkad ang World Tree at kinakabahan ito, pero nang dumating si Vlad, naging panatag ito. Nang nakarating sila sa isang pader ng mga halaman, sinabi ng priestess na ito ay isang sagradong lugar na hindi basta-basta mapapasok. Ipinatong nito ang kamay niya sa puno at biglang bumukas ang daan. Namangha si Vlad sa kanyang nakita. Sinabi ng priestess na si Vlad ang unang taong pinayagang makapasok doon. Pumasok si Vlad at napansin niyang parang gumagalaw ang puno at tila tinatanggap siya nito. Sinabi ng priestess na mukhang masaya daw ang World Tree. Tahimik lang si Vlad habang tumitingin sa paligid. Habang nangyayari iyon, may panganib sa labas. Sa kagubatan, makikita ang mga patay na elf. May isa na may sugat na tila nasunog ang dibdib. Mula sa dilim, lumabas ang isang dragon. Naglilisik ang mga mata nito at mukhang handa ng umatake muli. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.